ating senior pastor, although siya po ay nasa mabuting kalagayan, kaya lang siya po ay nagpapainga. Sapagkat sa last week po, mayroong nangyari sa kanya na nag-bleed na naman po siya. Kaya hindi lamang po siya, kaming lahat ng mga pastors na tumatayo, ay ag-alay po kayo ng panalangin sa bawat isa. Sa tuwing naaalala natin siya o yung mga pastors na tumatayo. Mabuti po ang Diyos at kaya nga lang po siya po ay kailangang magpahinga kasi sa maagang pagkagising, nanlalambot pa. Pero okay naman po siya, nakasama na natin kagabi sa Sabbath service. At alam ko po na ang Diyos natin ang siyang kumakalinga sa Kanya. Amen. Kaya sa umagang ito po, ako po ang maghahatid ng mensahe sa inyo. At ito ay ating pagbulay-bulayan sa umagang ito na kung saan ang buwan ng Oktubre ay napakabilis na ho. Ito ay isang series na naman ang ating pag-aaralan na kung saan the importance of living in purity. So, itong series na to sa isang buwan ay huwag po kayong umabsent sapagkat sa tuwing babaybayin ho natin ang aral na ito, ito ay nakapagbibigay ng tibay at katatagan sa atin. Hindi lamang po yun, kundi sa ating spiritual na buhay na binabalanse habang tayo ay nandito. Amen. Kaya nga po, ang una po nating aaralin ngayon ay yung purity is God's calling to His children. So, bakit po kailangan na tayo ay maging dalisay? Una ho, sabi nga, ano man ang gawin natin dito sa mundo, tayo ay mayroong panaong pakikibaka kung paano natin dadalisayin ang ating sarili o banalin. Sapagkat habang tayo ay nabubuhay, tayo ay humaharap sa anumang pagsubok o mga tukso sa ating mga buhay. Kaya ang bugsong ito ang kailangan nating harapin na mayroong isang kadalisayan at kabanalan upang sa ganoon, tayo po ay maging matatag bilang isang Kristiyano sa pangkasalukuyan nating hinaharap. Amen. Kaya nga, makita po natin sa ating aralin sa umagang ito, purity is God's calling to His children. Ito ho ang unang inaasahan ng ating amang nasa langit. Na tayo'y maging malinis na sa Kanyang arapan na kung papaano sa pamumuhay natin habang tayo ay naghihintay sa Kanyang pagdating o kung hindi man darating at datnan tayo ng pagtulog at yun pa rin po ang dapat nating gawin at ihanda para sa Kanya sapagkat ito ang nararapat. Amen. So, tingnan po natin ngayon kung ano ang ibig sabihin ng purity in the Bible is defined as being free from sin, moral corruption, and defilement. It covers spiritual, moral, and ethical aspects. So, indicating a life is pleasing to God and reflects His holiness. So, ang meaning po nito ay cleanness, pureness, uprightness, righteousness, blameless, spotless, virtue, integrity. Sa Tagalog po, kalinisan, kadalisayan, kabanalan, at kawastuan. So, kung titingnan po natin ang lahat ng nabanggit, isa ang kanyang tinutumbok na salita na kung saan kinakailangan na tayo ay maging dalisay at puro sa harapan ng ating Panginoon. Amen. So, sa ating pong pangharaw-araw na buhay, ay narurumihan ang ating mga kaisipan. Hindi natin maiwasan ang lahat ng bagay na ating nakikita, naririnig, o sa ating kapaligiran. Ito ay nakapagbibigay sa atin ng karumihan kapag ito ay ating tinanggap o higit lalo kapag ito ay in-embrace natin sa ating mga buhay. Magiging sanhi o ito ng ating panghihinang espiritual o tayo ay mapawalay doon sa inaasahan ng ating Diyos sapagkat ang Kanyang pagtawag sa atin
upang maging ganap tayong anak ng Diyos, kinakailangan na tayo ay dalisay sa kanyang harapan. Kaya nga po, meron po tayong teksto sa umagang ito in 1 Thessalonians chapter 4, verse 18. As for the other matters, brothers and sisters, we instructed you how to live in order to please God. As in fact, you are living now, we ask you and urge you in the Lord Jesus to do this more and more. For you know what instruction we gave you by authority of the Lord Jesus. It is God will that you should be sanctified, that you should avoid sexual immorality, that each of you should learn to control your own body in a way that is holy and honorable, not in a passionate lust like the pagans who do not know God, and that in this matter no one should wrong or take advantage of a brother or sisters. The Lord will punish all those who commit such sins, as we told you and warned you before. For God did not call us to be impure, but to live a holy life. Therefore, anyone who rejects this instruction does not reject a human being, but God, the very God who gives you is Holy Spirit. Pagpalain po ang salita ng Diyos, aming Diyos na pagpala. Papasalamat po kami sa umagang ito. Hayahan mo po sa aming kalagitnaan na aralin namin, Panginoon, ang iyong, O Diyos, na inaasahan sa amin. Na kung saan, Panginoon, na kami maging purot malinis sa pamumuhay bilang isang Kristiyano. Sa ganoon, O Diyos, ang lahat ay aming matupad at ang lahat ng iyong ninanasa na makita sa bawat isa sa amin, isang taong pinagpala sapagkat tunay nga, ikaw ang nanguna at nagbigay ng kalakasan sa bawat isa sa amin upang ito'y mapagtagumpayan sa iyong biyaya. Higit sa lahat, Panginoon, sa pagtubos mo sa bawat isa sa amin at kami nilinis mo, Panginoong Yesus. Maraming salamat po sa umagang ito. Ayahan mo rin, O Diyos, ng lahat ng aking sasabihin ay yun lamang yung salita at ang iyong banal na Espiritu, ang siyang mga siwa sa bawat isa sa amin at sa aming kalagitnaan. Magbukas ka po ng unawa, sa ganoon, Panginoon, ay walang masayang na salita. Bagkus, ito po, Panginoon, ay pakinabang sa aming spiritual na buhay. Salamat po sa umagang ito. Binigyan mo kami ng kakayaan na ikaw ay masamba namin sa Espiritu at katotohanan. Kaya naman, Lord, aming sinusuko ang aming mga buhay at aming mga sarili. Ang will namin, Lord, ang kaisipan, maging ang kabuuan ng aming buhay sa umagang ito. Tunay nga, Panginoong Yesus, ikaw ang aming Diyos na sinasamba at pinaparangalan sa aming kalagitnaan. Purihin ka, ito pong aming dalangin sa pangalan mo, Yesus. Amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Dito po natin kukunin ngayon ang ating aralin sa ating teksto na kabuuan nating binasa sa umagang ito. Sabi nga, as for other matters before, as other brothers and sisters, we instruct you how to live in order to please God. Dito po, kung papaano na tayo ay iniingkayat ni Pablo na mamuhay tayo ayon doon sa ninanais ng Diyos na ipamuhay natin dito sa daigdig na ating ginagalawan. Sapagkat tunay nga, ang ating espiritu ay kontra sa tawag ng laman. Sabi nga, I say, live by the Spirit and you will not gratify the desire in sinful nature. For the sinful nature desire what is contrary to the Spirit, and the Spirit what is contrary to the sinful nature. They are in conflict with each other so that we do not do what we want. Yung sinabi ito ni Pablo sa mga taga-Galasya. Kaya nga, kung minsan gustuin nating gawin ang isang bagay, hindi natin nagagawa. Sapagkat iba ang ninanasa ng pita ng laman kaysa pita ng Espiritu.
ito ay magkalaban at hindi magkaugnay. Subalit, kinakailangan na masikap natin na higit na malakas ang ating espiritual sa ating laman upang sa ganoon ay mayroon tayong panlaban upang tayo ay maging puro sa harapan ng Diyos o dalisay na Kanyang inaasahan sa ating mga buhay. Kailangan po na tayo ay mamuhay doon sa pamantayan na gusto ng ating Panginoon. In verse 3, ang sabi nga, it is God's will that you should be sanctified. Sapagkat bawat isa sa atin ay nilinis na ng Diyos at Kanya na itong ipinagkaloob sa bawat isa sa pamamagitan ng Kanyang biyaya. And for that each of you should learn to control your own body. Kailangan po na makontrol natin ang ating sarili. Kailangan na madisiplina natin ito, hindi lamang po sa lahat na kung saan na tuwing linggo, kundi sa loob ng buong 24 oras o sa araw-araw, kailangan pwede nating supilin ang ating sarili. Sapagkat kapag hindi natin nasupil ang ating sarili, hindi po tayo magtatagumpay bilang isang Kristiyano. And not in a passionate like last a pagan. Iba ho tayo doon sa mga hindi nakakakilala sa Diyos. Sa pagtawag ng Diyos sa atin ay binago tayo sa pamamagitan ng Kanyang mga salita at yung imala na ginawa sa atin bilang isang Kristiyano nung tayo ay na-born again. Kaya lang, malimit nating nakakalimutan sapagkat ito ay isang unang pag-ibig ng Diyos na inaasahan niya sa atin na ito ay dapat manatili upang sa ganoon tayo po ay datnan niyang malinis at banal sa Kanyang harapan. So, kaya nga, wag po tayong matangay sa mga tao na nakapalibot sa atin higit lalo kung hindi espiritual ang kanyang pamumuhay. Kapag nakikipaghalo-bilo tayo, kinakailangan nating higit na ipakita na mas malakas ang nasa sa atin sapagkat ang tinanggap natin ay nakakaigit doon sa espiritu ng mundo na ginagalawan natin sa pangkasalukuyan. Kinakailangan nito ay mangibabaw sa ganoon ay maipakita natin ang ating buhay pagkakristyano at ang totoong pagkatawag sa ating dakilang Diyos. Kaya naman po, we are called to live in purity because purity is a character that pleases God. Our only goal is to please God in this life and in the eternal life to come. Wala po tayong ibang goal kundi na tayo ay mapapurihan ang ating dakilang Diyos at tungo sa ating pupuntaan o ating mamanahin na buhay na walang hanggan. Sa 2 Korinto 5:9, our only goal is to always please the Lord, whether we are living here in this body or there within. So, alam niyo po, si Pablo, sinulat niya ito na bawat isa, alam niya, ay haharap sa hukuman ng Diyos upang tumanggap ng kaukulang ganti sa kanyang ginawa dito sa lupa, mabuti man o masama. Kaya nga, sinabi ni Pablo ito sapagkat alam niya, habang siya'y nabubuhay sa daigdig, meron siyang pakikibaka. Subalit, sinikap niya na siya ay magkaroon ng goal. Kapag tayo ay tumatakbo, meron tayong goal. Goal to win the prize. Amen. Siguro naman, walang nakikipagpaligsaan dito na hindi naghahangad ng makuwang tropeyo o kaya naman ay gantimpala sa kahuli-huli. Kaya po, nakita po natin, yung goal natin dito is to always please the Lord. In 1 Thessalonians chapter 4, verse 1, brothers and sisters, now I have some other things to tell you. We taught you how to live in a way that will please God. And you are living that way. Now we ask and encourage you in the Lord Jesus to live that way more and more.
Ibig sabihin, kapag sinabing more and more, ito ay walang patid. Ito ay constant at patuloy at patuloy at patuloy pa rin nating gagawin sapagkat walang hinto at habang tayo ay tinaguriang isang Kristiyano, tayo ay umasta na magpaka-Kristiyano. Ang nakakalungkot, kaya gustong mangyari ng ating Panginoon na tayo ay pure sapagkat ang nasa ng laman iba. Uso nga sa mga ibang lugar na walang kasalan. Minsan ay nakapag-recruit kami ng mga ng kasambahay sa norte at huwag ko na lang banggitin ang lugar. Pero 6 sila, lahat ay hindi kasal. Nagsasama sila doon sa parang live-in lang, yung kung minsan umuwi ang lalaki o kung minsan datnan niya parang boyfriend, girlfriend lang na gawin lang nila ang kanilang mga magustuhang gawin. Nakakalungkot po sapagkat ang gustong mangyari ng ating Panginoon na kung saan anumang huri ng sexual acts na labas sa marriage, ito ho ay immoral. Hindi ho pure ito, impure ho sa harapan ng Diyos. Kaya, sa aklat nga ng Matthew, sinabi ng Panginoon at kanyang binanggit ang turo sa pakikiyapid. Na matingnan mo lang na mayroong malaswang pagtingin at inilagay mo sa iyong kaisipan at ito'y pinagmuni-muni mo, ikaw na ay nakipag-apid. Kinakailangan na mahirap natin ang ating sarili na kung saan ito ay malinis upang sa ganoon ay mapapurian po natin dakilang Diyos. In Hebrews chapter 11 verse 6, and without faith it is impossible to please God. Because anyone who comes to Him must believe that exists and that He rewards those who earnestly seek Him. Ang sino mang taong matatag, lahat sa immoral na nangyayari sa kanyang buhay, ibig sabihin nito, siya ay mayroong malalim na pananampalataya. Subalit, kung ikaw ay walang pananampalataya, ang sabi nga, it is, and without faith, it is impossible to please God. Imposible na mapurihan mo ang Diyos ng walang pananampalataya. Sa tibay ng ating pananampalataya ay nagkaroon ng imputed ang Holy Spirit sa buhay natin. Pumapaloob ang kapangyarihan ng banal na Espiritu kapag ang ating pananampalataya ay nakapursu at ito'y nagiging matatag at matibay. Lahat ng bagay na kung saan na eskema na ginagawa ng kahaway ay hindi tumatalab para kang nakabalot ng bulletproof sapagkat suot mo ang armored, the shield of God and the Holy Spirit. Hindi tumatagos. Anumang malaswang salita kung minsan hindi nagpe-penetrate sa kaisipan. Kagad itong nabubura. Sapagkat naaalala mo kaagad kung ano ang katayuan mo sa harapan ng Diyos at kung paano mo siya maparangalan. Kaya naman, totoo ang sinabi ng Hebreo. Napaka-imposible na bigyan mo ng kapurihan ang Diyos kapag ikaw ay maina sa pananampalataya. Ibig sabihin, ang bagay na kung saan na inaasahan sa atin ng Diyos, hindi muna puweba. Kasi baligtad sa mundo eh. Sa mundo, to see is to believe. Yan ang sabi ng mundo eh. Pero dito, hindi ho ganito. Kinakailangan, mayroon kang pananampalataya. Yung hindi mo pa nakikita, pinapaniwalaan mo na na mangyayari at ito ay sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos na pinagkakaloob sa atin. Doon, mayroon tayong tagumpay at tayo ay mananagumpay sa lahat ng panahon. Kaya nga, dito makita po natin, this verse tells us that having faith in Christ
is pleasing to Him and living in a purity please God. That means faith in God leads to living in purity. Amen po ba? Ang pananampalataya, ang siyang umaakay sa pamumuhay natin bilang isang dalisay na puso o malinis na budhi sa harapan ng Diyos. Kinakailangan, wag po nating ayaan na manghina ang ating pananampalataya, kundi pag-ibayuhin pa rin natin ang ating pananampalataya. Sapagkat tunay nga, ito ang nakapagbibigay ng kaluguran sa Diyos. At tiyak, tayo po ay magiging matibay. Yung mga apostle po, yung mga apostoles, ano ang iningi nila sa ating Panginoon? Lord, dagdagan niyo po ang aming pananampalataya. Sa Pilipino, meron tayong kultura. Yung kultura natin kapag tayo ay may paghingi o may bumibili, kagad-kagad yung inaasaan mo yung dagdag. Kung bibili ka ng saging, inaasaan mo kahit isang dagdag lang ay napakaligaya mo na. O kung ubas yan ay mga tatlong lang idadagdag, nakita mo, parang nagiba ang iyong perception. Kultura yon. Manapay, humingi ang mga apostoles na dagdagan ang kanilang pananampalataya. Kaya nga po, tandahan natin, ang ating pananampalataya kapag ito ay humihina, hindi po tayo nagiging pure sa harapan ng Panginoon. Nawawala yung purity sa ating pag-uugali at ito ho, imposible na maparangalan natin ang ating Panginoon. In Hebrews chapter 10, verse 38, and my righteousness once will live by faith, but I will take no pleasure in anyone who turns away. Dito po, sino ang hindi kinalulugdan ng ating Panginoon? Yung mga tumatalikod. Yung umaatras o humihinto. Higit lalo sa pagsubok na ating binabaybay. Kapag tayo ay mayroong kasalukuyang inaharap na pagsubok at tayo ay nanghihina at tayo ay umaayaw, hindi o nalulugod ang ating Panginoon. Sapagkat ang inaasahan niya sa atin, sa ating pag-uugali, na mabigyan po natin siya ng kaluguran, sa ganoon tayo ay magiging matatag sa ating pananampalataya. Kaya si Pablo, namuhay si Pablo ayon sa pananalig, hindi sa bagay na nakikita. Mababasa po nyo yun sa 2 Corinthians 5:7. Ang sabi pa nga niya sa 2 Corinthians 4:18, na kung saan, so, we fix our eyes not on what is seen, but on what is unseen. For what is seen is temporary, but what is unseen is eternal. Ang tinutukoy niyang eternal ay yung buhay na walang hanggan na hindi natin nakikita. Subalit ito kung minsan ay nadarama natin at ito ay pinatitikim sa atin ng banal na Espiritu na tayo'y secure at meron tayong buhay na walang hanggan kapag tayo'y malinis sa harapan ng Diyos, higit lalo ang ating pag-uugali kung may katatagan na pananampalataya at ating nabigyan ng kapurihan ng ating dakilang Diyos. Secure tayo. Kaya yung nararamdaman mo ay tapang, kapanatagan, walang alalahanin sapagkat alam mo ang iyong puso, ang iyong budhi, at ang iyong pananampalataya ay intact sa Diyos at wala kang iniisip na ano paman na alinlangan sa iyong buhay. Nagagawa mo na ikaw ngayon ay umilag sa kasalanan, sa karumihan, at pinapanatili mo ang iyong sarili na nililinis ang iyong robe of righteousness na ibinigay ng ating Diyos. Ito pong inaasaan niya sa paayag in the book of Revelations sa chapter 22. Mababasa niyo yun na sabi, mapalad ang mga taong naglilinis ng kanilang kasuotan. At sila ay makakapasok sa lungsod
at makakakain sila ng bunga ng nagbibigay buhay. Amen. Kaya nga po, patatagin pa rin ho natin ang ating pananampalataya at laging ilagay sa ating kaisipan na i-present natin ang ating sarili na ito'y walang dungis at walang bahid na pagkakasala. Gitlalo sa anumang ginagawa ng kaaway sa ating mga buhay sa pangkasalukuyan. Tandaan ho natin, disobedient is sin. Ito ay kasalanan. Kapag tayo ay hindi nag-obey sa ating Diyos, tayo ay nagkakasala. And number 2, we are called to live in purity because purity is a will of God for His children. Ang ninanais ng Diyos na makita sa atin ay yung tayo ay banal at matuwid. Ito ang will niya at sa ating buhay, nakakitaan tayo ng Diyos na tayo ay may pagsunod. Let us continue to gain knowledge from our main text and the other supporting Bible verse. In 1 Thessalonians chapter 4, 3, and 5, Thessalonians sabi nga, it is God's will that you should be sanctified. Ito ang will ng Lord na kung saan mula't mula ay pinlano ng Diyos na ikaw ay kanyang linisin at iwalay doon sa pagkakasala o karumihan. At tandaan ho natin, hindi ho tayo ang pumili sa ating Diyos, kundi siya ang pumili at nag-irang sa bawat isa sa atin. Di mo pwedeng ipagmalaki, kapatid. Ako ay banal. Basta ako, hindi ako nang-agrabyado. Basta't ako ay nabubuhay na tahimik. Hindi ako kung kani-kanino nangihingi o binubuhay. Hindi pa rin yon ang magiging sanhi ng inyong pagkaligtas, kapatid, o pagsunod sa Diyos. Ang ninanais ng Diyos na magawa mo lang ang mga bagay na doon lang sa biyayang ipinagkaloob niya sa iyo, kaya mo nagagawa ang mga bagay na ito. Likas tayong sakim at makasarili. Sapagkat ito ay minana natin sa ating mga ninuno na si Adan at si Eva na mayroong pagsuway. Lahat ng bawal sa kumisan ay ito ang gustong gawin. Higit lalo yung mga youth. Alam niyo ho, explorer yan eh. Yung adventurous yan, kapag narinig nila, hindi man nila alam kung anong magiging sanhi ng dulo nun, susubukan nila yan. Nung tayong mga kabataan, ganun din tayo. Hindi lamang po sa mga mabubuting bagay o maging sa mga bagay na kung sana ito'y nakakasira kung minsan. Pinapatulan ng mga kabataan. Kaya nga napaka-importante na kung saan na ang will ni Lord ang masunod at hindi ang ating will. Amen. Kasi kapag ang will mo, sigurado kapamakan ang dulo niyan. Pero ang will ni Lord, sigurado iyan ay mayroong resulta na nakakabuti sa iyo at tiyak ikaw ay kanyang pagpapalain. Dito po makita natin that you should avoid sexual immorality. That each of you should learn to control your own body in a way that is holy and honorable. Ano ba yung banal at ito ay kagalang-galang? Yung tinatawag na kung saan avoid sexual immorality. Kaya kapag ang isang tao ay ang lagi niyang iniisip yung sex na lang, ay hindi makagawa ng mabuti yan. Siguradong ang kanyang kaisipan ay iba ang kanyang inisip. Alam niyo po, kung ano ang pinipid natin sa ating kaisipan, yun ang lalabas at yun ang magiging grown sa kaloob-looban natin until such time ito ay parang alaman na iyong inalagaan at ito ay lalabas at mamumunga. Kaya kung ikaw ay nanonood lagi ng Netflix at lalong-lalo na sa mga Netflix ngayon ay di nakagaya ng dati na mayroong parental guidance o kaya naman ay yung ibang rated film
Ngayon ho, kahit sa cellphone na lang, nakakapanood na ang mga bata. Itong nagbigay lason sa kaisipan ng mga kabataan. Parang kanser na kumakalat at sa tuwing ito ay kanilang makita, kumisan sa mga cellphone, nag-pop up in yan eh. Bigla na lang lilitaw. Pagkatapos, habang ikaw ay may kausap, nasa ilalim pa yon, maliit pang portion na kung saan. Pag masyado pa naman sensitive, pag natuldukan mo, siya yung mag-blow out doon sa screen na siya ang lilitaw at masasapawan kung paano yung tinitingnan mo. Ito'y pamamaraan ng kaaway na alam niya, dito mauhulog ang tao. Sa bawal. Kapag bawal, ito ang pinipilit gawin. Kumisan, bawal ang tumawid, tatawid pa rin eh. Pag na-desgrasya, aanap siya ng, sasabihin niya, kailangan po na magkaroon ako ng justice. Ustisya kagad ang inaanap niya. Pero siya mismo, hindi siya sumasang-ayon sa ustisya na ninanais ng batas. Ang batas po ay hindi kailangang mawala sapagkat ang sabi nga ng ating Panginoong Yesus, hindi niya inabolish ang law, pero ito ay kanyang tinupdin at ito ay kanyang ginawa na kung saan na kung papaano niya tinupad. Alam niyo po, ang law, ang batas ay walang power sa kamatayan kung ang pagsunod mo ay kay Kristo. Kaya ibig sabihin, kung pinilpiled na ang law ang ating Panginoon at inalisan ng kapangyarihan ang batas, ibig sabihin, kapag ikaw ay sumanghayon at binigyan mo binigyan mo sa iyong buhay kung ano ang will ng Panginoon, tiyak ikaw ay hindi sasapit sa dulot ng batas na nagdudulot ng kamatayan. Na-fulfill na yun eh. Nagkakaroon lang ng kapangyarihan yun kapag ikaw ay umaalis doon sa napapaloob na kung saan ang ating Panginoon, ikaw ay kanyang pinoproteksyonan. Kasi kapag lumabas ka doon, ay nasa law ka na at ang law ang aatol sa iyo. Pero habang ikaw ay na kay Kristo, walang kapangyarihan ng batas sa kamatayan sa tao na kay Kristo sapagkat inabolish ni Kristo ang lahat na yan at kanyang itinupad. Hindi niya kusang inalis, kundi tinupad niya ang kautusan. Ang buong kautusan ay na kay Kristo na. Kaya nga po, sabi nga, hindi niya inabolish pero kanyang tinupad. Kaya lang, ang batas ay kailangan pa rin natin. Kaya dito makita natin, God will for our lives like a sanctification will not automatically be done. Meron tayong partisipasyon. We need to participate in His will by doing our part because He already empowered us by His grace. Amen. Sa biyaya ng Diyos, tayo ay binigyan na niya ng kapangyarihan. Amen po ba? That's why, in Titus, chapter 2, verse 11 and 12, for the grace of God has appeared that offers salvation to all people. It teaches us to say no to sin. Amen. Ungodliness. Ano po ba ang kasalanan? No to ungodliness. Kaya nga, ito ay nagpatibay na kung saan isinulat ni Titus, grace of God has appeared that offers salvation to all people. Sa lahat, it teaches us to say no to ungodliness and worldly passion and to live self-control, upright and godly lives in this present age. Hindi yung nakaraan lang, kundi maging sa pangkasulukuyan. Ibig sabihin hindi lang sa langit, kundi maging dito sa panatili natin sa lupa habang tayo ay nabubuhay, mayroon tayong karapatan, say no to sin. Amen. Kaya lang, konti lang yung nag-amen, baka yung iba, hindi ko pa rin magawa, sabi niya. Gusto kong gawin pero hindi ko magawa.
Sabi nga, kailangan po na ating gawin sa pang-araw-araw nating buhay yan sapagkat kapag hindi natin in-exercise yan, iba ang magbibigay ng lakas sa atin. Kaya yung mga nag-exercise, nakikita ninyo kung ano ang gusto nilang palakihin. Kung gusto nilang palakihin ang kanilang hubs, kain ng kain. Kaya pagdating nila, ganun yan. Hindi na abs, parang unan. I mean, dinidisiplina nila ang kanilang mga sarili. At sila ay hindi kumakain ng marami na kagaya ko. Ayan, ebidensya naman eh. Pero alam niyo po, dito, ang will ho ng ating Panginoon sa kanyang mga anak, maging sa ating pangangatawan. Amen. In 2 Timothy chapter 2 verse 22, dito po makikita natin, God has given us a grace to live according to His will. Now our part is to do His will by the power of His grace. And 2 Timothy chapter 2 verse 22, run from anything that stimulates your youthful lust. Anong ibig sabihin ng run? Takbo na papalapit o takbo na papalayo? Dito, mayroon tayong batayan dito kung papaano sa Genesis chapter 39 verse 10. Si Joseph the dreamer, ano ang kanyang ginawa? Sa pangaraw-araw niya sa buhay, walang ginawa ang asawa ni Potiphar kundi sa pagkukulit niya. Araw-araw niyang nakikita, sipingin mo ko, sipingin mo ko, sipingin mo ko. Pero hindi nagme-meditate itong si Joseph the dreamer. Ang meditation niya ay para sa Diyos na kung saan na siya'y maging pure upang sa ganoon ang will niya at ang will ng Diyos ang masunod, hindi ang kanyang sarili. Kaya anong kanyang ginawa? Tumakbo siya. Tinakbuhan po niya ang kasalanan. Yung tukso. Hindi totoo yung awit eh. O tukso, layuan mo ako. Hindi naman lalayo sa yung tukso. Ang tukso ay papalapit ng papalapit. Kaya, ikaw ang tumakbo sa tukso. Amen? Yun. Marami ang tatakbo sa tukso. Buti na lang. Kaya nga, makikita po natin kasi dito, sabi nga ni Titus, meron tayong kapangyarihan. Kaya, in Timothy, na kung saan chapter 2, verse 22 nga, sinabi, enjoy the companionship of those who call on the Lord with pure hearts. Tandaan po natin, dito makikita natin, instead pursue righteous living, faithfulness, love, and peace. Enjoy the companionship of those who call on the Lord with pure hearts. Kanino ka ngayon laging magtatambay? Sa mga CU o sa mga kanto boy? Kasi dito makikita po natin na kung saan enjoy the companionship of those who call on the Lord with pure hearts. Kailangan na enjoy ka at hindi ka boring. Amen. Napansin niyo po ba na kapag kayo ay Kristiyano at ang mga kaibigan mo ay hindi pa Kristiyano, pero may kasamang maraming hindi Kristiyano, kapag ito ay kinakausap mo patungkol sa Diyos, sineshare mo, ang iba niyang kasama ay naboboring. Ano naman ang pinag-uusapan ninyo? Ibahin niyo naman. Nakaka-boring, sabi. Ibang topics na lang, sabi. Pero tayong mga Kristiyano, kinakailangan na ito ay utos ni Pablo kung papaano, sabi nga niya kay Timothy, enjoy the companionship of those who call on the Lord with pure hearts. Tandaan po natin, to pursue the righteous living. Kailangan na tayo ay mag-pursue doon sa righteous living natin at hindi yung wrong living. Kaya kung meron pa rito na sa inyong mga pamilya, mga anak na sila ay hindi kasal, kung ayaw nilang magpakasal, mas maigi kung wala silang anak, pag-iwalay niyo muna. Sabihin ninyo na ligawan mo muli. Kasi may mga ganyan eh. Pero kung may anak na, paano yun, pastor? Ayun. Ginusto nyo eh. Alangan naman ako ang may problema. Tinatanong nyo ako.
ginusto nyo yan. Alam nyo, kung minsan, yun ay choice ninyo, hindi kayong pumili at hindi ang Diyos ang pumili. Kung minsan sasabihin nila, kung totoong Diyos, bakit kami naghihirap? Ginagawa ko naman ang lahat ng bagay. Parang mali pa ang Diyos. Higit po tayong nagkakasala sapagkat kung ang mga bagay na yon, kapag ganyan ang ating pananaw, na kung saan tayo ay nagkakasala sa ating Diyos. Tayo ay mayroong karumihang kaisipan. Hindi inaasahan sa atin ng Diyos yon. Ang inaasahan niya, yung will niya ang mangyari at hindi ang will mo. Kasi will mo yon, kaya nangyari sa'yo. Pero kung will ni Lord, sasabihin mo na ikaw ay maghintay at alam niyo po, napakainam na makita namin at masaksiyan yung mga youth natin dito na ikinakasal. Nagligawan sila ng ilang taon, pagkatapos ay magpaplano silang ikakasal na almost 10 months. Kagaya ni Pastor Radley, 10 months bago sila ikasal. Mayroon na silang schedules. Kung sa labas, aba, yari na yon. Ang ibig sabihin na yari, gagawin na nila ang gusto nila. Kasi nakaplano na silang ikasal. Pero, ang mga youth dito, mayroon silang paghihintay, hanggat hindi sila kinasal, hindi niya mahalikan ang kanyang magiging asawa. Amen. Ito ang gustong mangyari ng Diyos. Yung will niya. At ito'y nakapagbibigay ng kaluguran sa Kanya. Bilang anak ng Diyos na tayo ay tumutubad. In Romans chapter 12 verse 1 and 2. So, sorry, nalaktawan ko po yung 1 Corinthians chapter 6 verse 19-20. Kunti na lang kasi daw ang oras ko eh. You should know what your body is a temple for the Holy Spirit, that you receive from God and that you lives in you. You don't own yourselves. God paid a very high price to make you is to honor God with your body. So, kung minsan ito mo, napakalinaw na sinasabi rito, na kung saan ang ating katawan na hindi natin pagmamayhari. Amen. Kung minsan kasi sabi na, anong pakialam mo sa akin? Sarili ko ito. Madalas nating sinasabi yon. Pero hindi natin alam, hindi natin pagmamayhari ang katawang yan. Yan ay paghahari ng Diyos sapagkat sa Kanya nang galing yan. Marapat lamang na kung anong gusto ng Diyos na mangyari sa iyong katawan, ito ay yung gawin upang sa ganoon, ikaw ay manatiling malinis at dalisay sa mata ng Diyos. Kung minsan, di mo pa yung maghahari, pero inaabuso mo rin eh. Sabi nga ng iba, hindi, may mga ano naman dyan eh. May mga maintenance naman dyan eh. Bawal sa iyo yung lechon. Pag nakita mo, parang nilantak mo na, talagang gusto mo yung may lagutok pa na balat. Pero bawal sa iyo. At pagkatapos ay, hindi mo hino-honor yung gustong mangyari ng Diyos. Hindi lamang po sa mga sexual ang usapan dito. Maging sa ating sarili. Kinakailangan mayroon tayong paghingat, pag-aalaga na naaayon sa Diyos. Gusto mong umaba ang iyong buhay, pero inaabuso mo naman. 2 araw ka nang hindi natutulog, nag-overtime ka upang kumita ng malaki. Ina-abuse mo rin yan. Sayang eh. Triple yun, pastor eh. Alam niyo ho, pang-a-abuse din ho yun. Kung minsan, di natin pinapahinga ang ating sarili. At ito ay sinisira natin ang katawan na ibinigay ng Diyos sa atin, na kung saan iyan ay maghari niya, sapagkat sabi niya, you should know that your body is a temple of the Holy Spirit. Kung templo ng banal na Espiritu yan, dudumihan mo ba yan? Hindi bawal ang sigarilyo. Sabi nila, wala sa Biblia yan. O sige, wala sa Bible ang sigarilyo. Pero ito'y nakakasira at nakakakanser. At ikaw ay lalagyan niya ng mga santol sa lalamunan. Di ba? Kung minsan may santol dito, ang laki. Sa sigarilyo pala yon, nicotine daw yon. Hindi nga nakatala sa Bible, pero ito ay nakakasira.
Kung ito'y nakakasira, therefore, intuin mo sapagkat yan ay templo ng banal na Espiritu. Pagpalagay na lang natin, sasabihin natin, templo ng banal na Espiritu, ang katawan ninyan. At dito, sa lugar na ito, hindi ang templo ang pag-usapan natin, kung ang church na lang. Halimbawa, marumi. Kaaya-aya ba sa iyong paningin na napakarumi naman ng church? Hindi ka mapakali. Yung Diyos pa kaya, nalilikha niya ang iyong katawang yan, ayon sa kanyang wangis, ayon sa kanyang kalwalatian. Amen. Mahalin din po natin ang katawang ibinigay ng Diyos sa atin. Matuto tayong kontrolin ang ating sarili. Supilin. Kahit na kung minsan ay iniisip natin na kaya ko naman kaya ko naman na bilhin yun para makain Hindi po yun ang dahilan. Ang gawin mo kapatid, para sa ganoon ay mabigyan mo ng kapurihan ng Diyos. Kung hindi mo mapigil ang iyong sarili, i-offer mo na lang kay Lord. Tiyak, mabibigyan mo ng kapurihan ng Diyos. Amen. Kaya nga, lahat to ay kailangan nating isang gunis sa Kanya. God wants to use our bodies as a living testimony. That is the holy and pleasing to Him. Because this is the way truly worship Him. Alam niyo po, ang worship ay hindi lamang sa pagkanta rito, hindi lamang sa mga bagay na kung saan marunong kang kumanta, marunong kang tumugtog, marunong kang magpiano, kundi ano man ang ginagawa mo, ito ay pwede mong iharap sa Panginoon. Whether you eat or drink, do it in the glory of God. Sapagkat yan ay worship pa rin. Kaya nga, napag-usapan natin, kung masiba ka, nag-worship ka nun. Yung walang hinto. Kailangan ang mayroong talagang, kasi baka maubos pastor yung iba naman, kapag sila ay nakikikain, kung siyam na putay yun, parang dadalhin nilang plato. Dati ganyan lang ang dala niya Pag-upo niya sa mesa, 2 kamay na Sa bigat. Alam niyo kumisan ay schema rin ng diablo yun kasi gluttony spirit. Diyan tayo tinitira ng kaaway. Yung gluttony spirit, yung makasarili, kasakiman. Baka maubusan Kaya sa mga CEO ko, sabi ko nga, natawa ko nung gabi Oo, sabi ko, tunggal-tunggal mong gili, intindihan nyo rin beyo. Alam niyo po, kapag po kayo ay nauna, kinakailangan, kung 20 yun, kahit na marami, intindihin mo yung 20. Kung gusto mo, huwag kang mauna. Para sa ganoon. Kaya lang yung nauna, pastor, masiba Kasi nga yun ay schema ng kaaway. Kaya sabi ko nga, gusto ng ating Panginoon na lahat ng ating ginagawa ay mayroong sistema doon sa kagustuhan niya. Amen. Kaya, nakita po natin, sabi nga, but we need to change the way we think according to the truth of His Word. Then we will be able to understand His perfect will of us. Ano ang perfect will ng Panginoon sa atin? Na tayo, ang will niya, yaong tayo'y maging matuwid, banal, at kaayaya sa kanyang harapan, upang sa ganoon, bilang anak ng Diyos, kakitaan tayo dito sa mundo, na tayo'y asin at ilaw dito sa mundong ito. Tiyak, makikita ito sa ating bunga. You know them by their fruits. Amen. Kung ang bunga natin ay isang bunga ng banal na Espiritu, kakakitain tayo ng ibang tao. Sa ganoon, tayo'y kaaya-aya sa kanila at tayo po ay hindi pagsasawaan. Minsan ay pagpilitan pa sa iyo mayroon namang iba nagpapakipot habang pinagpipilitan. Pagkatapos pag tinutungan, titwa na bingi. So, and we are called to live in purity because 3, purity is a commandment from God. Tandaan po natin, ang 10 Commandments po ay, hindi po yan ay lumipas na. Kundi commandments pa rin yan. Yun pa rin ang umaantabay sa atin. Yun pa rin ang umaakay upang tayo'y makasunod na mayroong takot sa Diyos. At wag po nating sabihin na yung 10 Commandments ay lipas na. Sabagat, let us continue to gain knowledge about studying the remaining text in other supporting verse.
At kukun pa rin ho natin sa 1 Thessalonians. 1 Thessalonians 4, 6, 8. And that in this matter no one should wrong to take advantage of brother and sisters. The Lord will punish all those who commit such sins, as we told you and warned you before. Dito po, kinakailangan na alam ng isang Kristiyano na mayroong kaakibat na parusa ang lahat ng ginagawa mong kamalian o kasalanan. Amen. Kaya, wag ho natin, for God did not call us being pure, but to live a holy life. Therefore, anyone who rejects this instruction does not reject a human being, but God. The very God who gives you is Holy Spirit. Sumasa atin na po ang banal na Espiritu. Amen. Kaya ang Panginoon, sabi nga niya, ito ay mainam sa inyo na ako ay aalis, sabi niya sa kanyang apostol. Lord, saan ka pupunta? Natakot sila, nag-alala. Baka hindi na kami kakain. Baka hindi na kami makakakain ng pagkain na kumisan ay gagawa ng imala ang Panginoon. Pero ang sabi ng Panginoon, hindi nakakabuti na hindi ako aalis sa inyo sapagkat hindi padadala ng Ama sa inyo ang kaaliwan at ang banal na Espiritu ang kanyang tinutukoy. Amen. Ang banal na Espiritu na nasa atin ngayon. Amen. Kaya nga, kung nasa atin ang banal na Espiritu, therefore, he who led by the Spirit of God is the children of God. Amen. Kung tayo pinangungunahan ng banal na Espiritu, tayo anak ng Diyos, kailangan mamuhay tayo bilang anak ng Diyos. Ipakita natin na tayo ay anak ng Diyos. Kasi kung hindi natin na ipapakita yon, hindi ka pinangungunahan ng banal na Espiritu. Ibang Espiritu ang nasa sayo. God's called us to live a holy life, which is a commandment from Him. Those who refuse to obey will surely be punished. Sabi nga, kasi ang sabi nga ng ating binasa, does not reject a human being but God. Ang iyong nireject, hindi yung kautusan ng Diyos, kundi akala mo tao, pero hindi tao. Kundi ang Diyos mismo. Nireject mo ang kanyang kautusan. Kaya kapatid, alam nyo, paano raw magkakaroon ng, sabi nga, how can young man keep his pure? Sa Psalms 119 verse 9 to 16, binasa ko kaninang umaga, sabi nga, by living according to your word. And in chapter 119 verse 10, I seek you with all my heart, do not let me astray from your commands. I have hidden your word in my heart that I may not sin against you. Ano ho ang itinago sa puso ni David? Actually, ang may akda ho rito ay anonymous, hindi si David ang nagsulat, pero ano ang itatago mo? Ang itatago mo sa puso mo, yung salita ng Diyos. Kapag yan ay nakadeposito sa iyo, tiyak, ikaw ay may panlaban. Amen. Kung walang nakadepositong salita ng Diyos doon, walang lalabas. Kapag yan ay mayroon ng kaaway na dumarating, lumalabas lahat yan. And praise be to you, O Lord, teach me your decrees. Itong sinasabi, yung mga batas, yung mga alituntunin. And with my lips, I recount all the laws that comes from your mouth. And 13, with my lips I recount all the laws that comes from your mouth. And 14, I meditate your precepts and consider your ways. Lagi mong i-consider ang pamamaraan ng Diyos, hindi ang iyong pamamaraan. And I delight in your decrees, I will not neglect your word. Salita ng Diyos. Kailangan po na hindi ma-neglect ang salita ng Diyos. Amen po ba? Ito pa lang nakapagbibigay ng pure. Ito ang mabisa na kung saan, na ang psalmist ay kanyang isinulat ito. Sa ganoon, makailag ang youthful lust. At tandaan po natin, ang youthful lust, hindi lamang sa mga bata, kundi
maging sa mga may edad na nakagaya ko. Amen. Ay parang ako lang. Amen po ba? Pangkalahatan, amen. Kapag sinabing youthfulness, yung pamamaraan na tukso sa mga kabataan, pero yun rin ay kung minsan ito'y dumarating na bilang tukso sa mga may edad na rin. Kung minsan pa nga, nabanggit dito si Pastor Ron, ewan ko kung saan niya nakita yon. 85 years old na babae daw, nakabikini pa. O kung saan niya nakita yon, pero napatawa ko kagabi. Youthfulness. Tandaan po natin, ito ay isang bagay na kung saan na lagi ho nating ilagay sa ating kaisipan, purity is a commandment from God. Commandment ho yan. At lagi ilagay natin ito. Huwag na huwag nating alisin sapagkat ito ang utos ng Diyos sa atin. Banal, matuwid, dalisay, na kung saan na tayo ay umastang wasto sa ating buhay. We clearly observe from the scripture that God's want to us lives a holy life. Let us examine the following verse. Again, in Leviticus chapter 11, verse 45. The Lord says, I am the Lord who brought you up out of Egypt to be your gods. Therefore, be holy because I am holy. Ano po ang sabi ng Panginoon? Be holy because I am holy. Kung tayo sumusunod sa Diyos, ano ang ating dapat gawin? Magpakabanal tayo. Amen. And Leviticus chapter 19 verse 1 and 2. The Lord said to Moses, speak to the entire assembly of Israel and says to them, be holy because I am the Lord your God, I'm holy. Meron pa. Sa Leviticus chapter 20 verse 26. You are to be holy to me because I am the Lord, I'm holy. Amen. And I have set apart from the nations to be my own. Kung ikaw ay pagmamayari ng Diyos, kinakailangan kapatid na mapursu sa iyo ang pagpapakabanal. Amen. Hindi ho mawawala yan. At yan ang inaasahan ng Diyos sa bawat isa sa atin. Meron ba sa New Testament yan, Pastor? Old Testament kasi ang binasa mo? Yes. In the New Testament, 1 Peter chapter 1, verse 15 and 16. But just as He who called you is holy, so be holy in all you do. Ano ang sinabi? Be holy in some you do. Hindi yung some. Kundi all. Lahat na lang ay saklaw ng kabanalan na iyong gagawin, kapatid, sa iyong buhay. Amen. For it is written, be holy because I am holy. Ang sabi ng ating Panginoon. Makikita natin dyan kung papaano ang kabanalan ng Diyos at kung papaano ang commandment niya ay ating dapat tukdin na tayo ay magpakalinis, magpakabanal, magpakatuwid, at tayo ay magpakadalisay sa kanyang harapan. Upang sa ganoon, sa panahon na siya'y darating, sa panahon na tayo aarap sa kanya, at sasabihin niya sa iyo, well done, my good and faithful servant. Pumasok ka sa aking kaarihan. Amen. Ang mas masakit doon, sino ka at hindi kita nakikilala na ikaw ay gumagawa ng mga kasalanan. Kaya nga po, ito ay ating dapat gawin sa ating mga buhay. The purity is the commandment from God. Being pure and holy is commandment from God. In fact, the 10 commandments are about living in holiness toward Him. Amen. Jesus fulfilled the law, not abolished the law. If you follow Jesus, the law is powerless. But if you did not obey Christ, the law has powers against in death to you. Tandaan mo, kapatid, walang pwedeng magawang anumang mga bagay na tama kung ikaw
ay hindi nakapasakop sa ating Panginoong Yesus. For we receive it because we obey God's commandments and do what pleases Him. Amen. Having a pure heart will surely bless your spirit, soul, and body. Tandaan po natin, hindi lang ho ang ating kaluluwa, kundi ang kabuuan ng ating buhay. Amen. Kaya,